Uy, musta, Chong? Musta? Musta kayo? Musta kayo dyan, Alam Chong? mo, ang dating mo lagi para kang high. Hindi naman, talagang ganito lang ako. Hindi tayo, ayaw natin ng mga ganyan at hindi ako na gumagamit niya. Hindi rin ako nakatikim niyan, Chong. Ayoko yan. Sige, so mag-hi ka muna, Marco. Uy, kamusta? Lunes na ulit, mga kapatid. Kamusta kayo dyan? Ay, init, ano? Oh, sobra chong. Eh, ito nga, nakakadagdag sa init ng panahon yung init ng ulo ko. Kasi dun sa lugar namin, manaka-naka ang kuryente. Oy, parating may brownout dahil pa rin yan doon sa patuloy na pagpalian ng mga power plant. Kaya naman sunod-sunod ang pagdeklara nga ng NGCP ng red at yellow alert sa buong bansa, Chong, ha? Hindi lang dito sa Luzon at Visayas na may ganitong problema. Aba, haabot doon hanggang doon sa Mindanao. May ganitong issue sa supply ng kuryente. Eh kapag pala red alert, base sa pakikinig ko sa inyo, eh inaasahang magkakaroon nga ng rotating brownout sa tinatawag dahil nga hindi sapat ang supply ng kuryente sa demand ng consumer. Kapag ka naman yellow alert, eh posible pa rin ang rotating brownout kasi yung operating margin, Ano daw? operating margin, Okay. hindi sapat dun sa requirement ng transmission grid. Abay, ayon sa NGCP, ilang power plants sa bansa yung naka-forced outage. Ang ilan naman, mababa ng kapasidad ng operasyon. Kaya naman hindi nakapagtataka, ha? Nasa DOE na mismo nang galing na maituturing ng isang krisis ang kasalukuyang sitwasyon ng kuryente sa bansa. Dahil kung sinasabi, ayoko manakot ha, Repa. Ayoko manakot pero I think, mag-i-English lang ako, pasintabi, the worst is yet to come. Hanep. Huwag ka masyado maeli ba mamaya ha? Okay. Kung sinasabi ng Pag-asa na mas magiging mainit sa pagpasok ng Mayo, siguradong tataas lalo ang demand sa kuryente, no, Chong? So ang tanong ko, sinong may kasalanan, sinong may pagkukulang, at sinong dapat sisihin? Ayan ka na naman, naninisi ka na naman. Hindi naman sa puro na lang ako nega dito. Pero naalala ko, nitong Pebrero lang, hindi ba sinabi ng DOE, sapat ang supply ng kuryente para sa lahat with conviction. Hindi ba't nakausap nyo rin dito? Matapos yung kausapin, sinabi mo pa, ay big boy, isave mo ito. Naalala mo yon? Oo nga, naalala. Ang sabi, enough supply. Naalala mo? Nakalimutan mo yata, Chong. Huwag nyo ipalusot yan. Naalala mo yun? Nasabi, yung enough supply. Huwag nyo ipalusot yan. Eto nga sabi nga noon ni DOE Undersecretary Fuentebella. Hindi ako galit. Nagtatanong ko, naalala mo? Galit ka eh. Naalala mo ba yun? Naalala ko po. Nang sinabi nila, nang minsang sabihin ng DOE na sapat ang supply ng kuryente. Pero nung mga panahon na yun na sinabi nila yun, alam ko nang magkakaaberya. Anong kababalaghan ito? Eto na nga. Sabi pa nga noon ni DOE Undersecretary Fuentebella sa second meeting ng Task Force El Nino, ay magi-English ulit ako. The power situation is not much of a concern. Yun ang sabi niya noon. Sinabi niya yun. Kailan yan? Doon sa kanilang second meeting, di ba may Task Force El Nino, naalala mo? Oo nga, it's not a concern. Sinabi niya yun doon sa kanilang meeting. Abay, pakadami-daming ahensya ng gobyernong nagsanib puwersa dyan para silang Avengers, ha? Bukod sa DOE, kasama dyan DENR, DA, Pati kayo DOH, kasali. NEDA, at maraming iba pa. Ang haba po ng listahan. Pati kayo Bakit kasali. ganito pa rin ang kinahantungan na atin? Kaliwat ka ng brownout, hindi Really ba? hurts. Dagdag pahirap sa mahirap ng sitwasyon. Well, maybe they're saying now that, our projection is wrong. Ay walang nagsabing ganoon na mali ang projection. Lagi na lang bang tayo ang mag-a-adjust, Chong? Taon-taon namang dumarating ang summer dito sa Pilipinas, pero bakit parang gulat na gulat sila sa problemang ito? Kulang Bakit talaga sila walang sa sense of urgency. announcement? Yun lagi mo sinasabi, ha? At saka parang hindi nila anticipated tong babala na nga ng effect nitong Kailan pa ba sinabi yan? strong El Nino. Yun na nga. Bakit walang announcement? Strong El Nino. Ba't walang sense of urgency at parang hindi naghanda, hindi ba? Sa patindi ng patinding init ng panahon, mukhang ang kailangan na nating samahan na mag-rain dance si Energy Secretary. Sinabi niya siya daw ay magre-rain dance, ha? Sabayan na po natin yan ng alay ng itlog dahil mukhang kukulangin talaga ang supply ng kuryente natin. 'Di ba? Ang pinakamaigi nilang gawin diyan, silang mga nakaupo do sa malalamig nilang aircon, sila ang unang magpatay ng mga aircon nila.
sa kanilang mga malalamig na opisina. Pero ako'y naiinis, hindi ko talaga maiwasang mainis. Puro na lang sarcastic comments itong naibibigay nila. Nabalitaan mo sinabing magre-rain dance daw. O sabi ni Popoy. Yun na nga. Yun na lang ba ang kaya nilang gawin? Ito, nung nakaraang linggo, kausap mo si attorney. Si attorney De Malanta ng ERC dito sa programa nyo. Ako ngayon nakikinig nun. Marami-rami daw plantang nagkaroon ng power outage. May 20 sa Luzon, 20 sa Visayas. Kulang din daw yung ancillary service. Yung kontrata ng NGCP. Kulang ang nakontrata? Galing na nito ngayon, no? Bakit kulang? Alam niya na yung ano yung ibig sabihin ancillary? Yung ancillary service ngayon kinokontrata nila para doon sa mga grid natin, kulang daw. Ano nga ibig sabihin ancillary? Ay mamaya, isa-search natin yung ancillary na yan, ha? Huwag mo akong ginugulo dito, Chong. Eto nga ang sabi nila. Dali muna, bago mo ituloy yan, Ay bakit? magpapaalam muna ako sa ating mga viewers sa RPTV at saka sa 1PH. Sige, Kung magpaalam ka nais pa dyan. rin po ninyo mapakinggan po si Marco sa kanyang pulso sa isyong ito, makinig lang po kayo sa Radyo 5 92.3 True FM o kaya po naman sa Facebook page na Radyo 5. So thank you po sa ating mga kapatid sa RPTV at sa 1PH. We'll see you tomorrow. Alright, Kuya Al Mendoza, ito po, tuloy natin ito pakikinig. Eto na nga, Kay Marco. Al, kamusta? Okay. Nakainuman ko na rin yan si Kuya Al. Anong ininom nyo? Ay, gin bulag, Okay. So, ang tanong ko lang ngayon, kagaya din ng tanong mo doon kay attorney, may pagkukulang ba ang NGCP? Dahil bakit kulang ang nakontrata? Oo. At ang tanong ko rin, yung tanong mo, bakit hindi nangontrata in advance? Oo nga, kasi yan ay kanilang responsibilidad. So, ang tanong dito, kaninong pagkukulang yan? Sa NGCP o sa kooperatiba? Yung ancillary? Yung pagdating sa hindi nagkontrata. NGCP responsibility. So, sa tingin mo, sila ang may pagkukulang? Dito ang nagkukulang yung regulator. Dapat sinisiguro mo kasi lahat ng ito ay mga responsibilidad ay ginagampanan Ito nga ng bawat sektor. Yan. So, may pagkukulang. Obviously, may pagkukulang. May... sige. Ituloy mo. Kasi kung may pagkukulang, dapat may pumupuno sa pagkukulang. Sino ang dapat pumuno sa pagkukulang na iyan? Palagay mo. Ikaw, sa tingin mo, maibakdoy ko sa iyo ang question, ha? Pero may technical explanation dyan si ERC Chair De Malanta. Kasi ang sistema pala dun sa WESM, yung stacking. Stockings? Stacking with the letter A. Stacking. Akala ko yung sumasabit. Hindi, iba yun. Kumbaga, may offers daw pala ang mga planta na requirements sa kanila dahil kailangan makita ng merkado yung available capacity. Tapos, imamatch doon sa demand every 5 minutes. Doon nga sa dulo, ang tanong mo, di ba, kay attorney, bakit po yung pinakamataas na presyo ang kinukuha? Ay, ikaw na ang sumagot niyan dahil baka pag akong sumagot dito, hindi mo magustuhan ang marinig mo. Hindi, gusto ko marinig. Baka pag sinagot ko yan, talagang ipahanap nila ako. Ha? Hindi ka pahahanap. Ha? Yan lang ako papahanap. Hindi ka pahahanap. Madali Bigo ka kang na hanapin. Ayun na nga. Oo. So ngayon, Bigo ka na dahil dyan sa nangyaring yan, Okay. ang tanong ko lamang, ang totoong calamity, ang masasabi ko dito, ang totoong calamity, baby, Manong Ted. Ano yung baby? Hindi, kasi naririnig ko, tinatawag ka ni Chacha ng babe, pwede ba kita tawagin baby? O sige. Ang totoong calamity ay incompetency. Sa dami ng mga plantang pumalya at patuloy na pumapalya. Baka incompetence lang. Hindi, incompetency para sa may sila, rhyming. Gusto ko rhyming sila. Calamity, incompetency. Hindi ba rhyming? Rhyming o hindi? Calamity, incompetency. Okay ka, boy. Okay. Ayos, boy. Kaya sa dulo, tayo na namang mga consumer ang kawawa. Sa dulo, taong bayan na naman ang mag-a-adjust. Sa dulo, magpapaypay ka pa rin dyan. Yun. Okay, peace out. Okay, peace out. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.